Isang buwan na ang nakalipas. Tahimik ang third area ng Beast Mountain. Makapal ang hamog sa kagubatan. Sa gitna ng matataas na damo, may tatlong anino na gumagapang. Gumawa ng hand sign si Zuo Fan. Umikot ang enerhiya sa paligid niya. Pwede na ba tayong tumigil sa paggapang? Tanong ni Exi Tianyang habang nakadapa pa rin sa damuhan. Huminga si Zuo Fan at lumingon sa kanya. Ang mukha niya ay seryoso. Gumapang tayo kanina dahil natatakot ako na maraming spirit beast ang makakita sa atin. Maraming halimaw dito sa paligid at ayokong maaga natin ang atensyon nila. Pero dito sa presensya ng isang level 6 spirit beast, mas mabuti nang tumayo at magtago kaysa gumapang. Mas madali tayong makakatakas kapag nakatayo tayo kesa nakadapa sa lupa. Kumunot ang noo ni Exi Tianyang. Nasa likod niya si Ning-er. Ibig sabihin, mas ligtas na ba tayo ngayon kaysa kanina? Ngumiti si Zuo Fan pero malamig ang mga mata niya. Masasabi mong ganoon, pero kapag nakatagpo tayo ng level 6 spirit beast, mas mabilis tayong mamamatay. Nagulat si Exi Tianyang at napabangon. Kung ganoon kadelikado ang level 6 spirit beast, bakit mo pa hinahanap? Gagawin mo ba itong spirit pet? Tumingin si Zuo Fan sa malayo. Malamig ang boses niya pero determinado. Dahil naglakas loob akong pumunta dito, syempre may paraan ako para paamuin ang isang level 6 spirit beast. Nagliwanag ang mga mata ni Zuo Fan ng pulang liwanag. Kailangan ko lang pakainin ng Blood Silkworm ang Thunder Skylark at mapaamo ko na ito. Ang Blood Silkworm ang susi para kontrolin ang isang mabangis na halimaw na tulad niya. Pero ang problema ngayon ay, paano ko ito papakainin? Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa buong kagubatan. Nagulat silang tatlo at napatingin sa pinanggalingan ng tunog. Bakit napakalakas ng labanan ng mga spirit beast? Tanong ni Ning-er habang nakahawak kay Exi Tianyang. Tumalim ang mga mata ni Zuo Fan. Maliban na lang kung level 6 spirit beasts, sigaw ni Zuo Fan. Tumakbo si Zuo Fan papunta sa direksyon ng pagsabog. Doon, gusto mo talagang pumunta doon? Sigaw ni Exi Tianyang habang hinahabol si Zuo Fan. Gusto mong makisali sa labanang iyon? Nababaliw ka na ba? Ngumiti si Zuo Fan at hindi lumilingon. Kung isa sa mga spirit beast na iyon ay ang Thunder Skylark, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Ito ay isang magandang oportunidad. Ning-er, tawag ni Exi Tianyang. Lintik na. Tumingin si Exi Tianyang kay Zuo Fan na papalayo. Sige na, sumunod na rin tayo. Sigaw ni Exi Tianyang. Tumakbo silang tatlo papunta sa pinanggalingan ng malakas na enerhiya. Sa gitna ng bangin, dalawang dambuhalang halimaw ang naglalaban. Isang ibon na nababalot ng kidlat ang lumilipad sa kalangitan. Thunder Skylark, bulong ni Zuo Fan. At sa harap nito, isang leon na napapalibutan ng apoy ang umuungal. Isa pa, ang Red Flame Lion King. Bulong ulit ni Zuo Fan. Hindi nagsinungaling ang taong iyon sa akin. Nandito nga talaga ang Thunder Skylark. Pero, kumunot ang noo ni Zuo Fan. Ang isa pang halimaw ay malaking problema. 6th level Spirit Beast, Red Flame Lion King. Bagaman level 6 lang ito, ang lakas nito ay kasing lakas ng isang level 7 Spirit Beast. Bamuka ang bunganga ng Red Flame Lion King. Isang bowl ang apoy ang nabuo sa loob nito. Masama ito, bulong ni Zuo Fan habang nakatingin sa Thunder Skylark. Malamang na matatalo ang Thunder Skylark at mapapatay. Sa bilis na ito, mabibigo ang plano kong paamuin ang Thunder Skylark. Hindi, kailangan kong humanap ng paraan para tulungan ito. Kuya Zuo Fan, tawag ni Ning-er habang hinihingal. May isip mo ba ng paraan para tulungan ang ibong iyon? Tumingin si Ning-er sa Thunder Skylark na nahihirapan na sa laban. Mas pipiliin pa ng ibon na makain kaysa umalis. Gusto lang nitong protektahan ang mga anak nito at hindi ipaglaban ang teritoryo. Mga anak, tanong ni Zuo Fan. Sa isang pugad sa bangin, nakita ni Zuo Fan ang ilang itlog na kumikislap. Nakakalungkot makita ang isang ina na namamatay para protektahan ang kanyang mga anak. Bulong ni Zuo Fan. Kuya Zuo, tulungan mo sila. Pakiusap ni Ning-er na naluluha. Ning-er, ang labanan ay sa pagitan ng dalawang level 6 spirit beast. Sigaw ni Exi Tianyang, huwag tayong makisali. Dagdag pa, sa lakas natin, hindi tayo makakasali. Ang labanan sa pagitan ng dalawang level 6 spirit beast ay hindi pangkaraniwan.
Ito ay para sa teritoryo at katayuan. Kahit mga tao ang makisali sa labanang ito, wala silang magagawa. Hindi tayo dapat makisali, sabi ni Xe Tianyang kay Ning-er. Pero, nalungkot si Ning-er, nakikita kong nagsisikap siyang protektahan ang mga anak niya. Hindi ko maiwasang maalala, ang lahat sa pamilya ko ay laging nagpo-protekta at nag-i-spoil sa akin. Kahit na ang pagtakas ko ay magdudulot ng pinsala sa pamilyang Zhu, pinayagan pa rin ako ng aking ama na umalis. Pasensya na Kuya Zuo at Kuya Tianyang. Napaka makasarili ko. Yumuko si Ning-er. Tumingin si Zuofan kay Ning-er at ngumiti. Ning-er, huwag kang mag-alala. Nagulat si Xe Tianyang at Ning-er sa sinabi ni Zuofan. Tingnan mo kung paano ililigtas ng Kuya Zuo mo ang ibon sa gulo. Ngumisi si Zuofan at nagniningas ang mga mata niya sa kumpiyansa. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.